Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Ano nga ba ang magiging basihan ng Diyos upang ang isang tao ay makapasok sa kanyang kaharian? Ano ang kanyang magiging pamantayan? Ano ang masasabi nating tunay nga na siya'y karapat-dapat sa kaharian ng Diyos? Sa ating ebanghelyong napakinggan, ay nakita natin na ang mga Pariseo at mga Eskriba ay sumusunod sa kanilang mga kaugalian, sa kanilang mga tradisyon, na dapat ay naghuhugas ng kamay bago kumain. At sila rin ay naghuhugas ng mga saro, ng pinggan, ng baso, o ng higaan, o maging ng mga kasuutan. At sila rin ay yung kanilang binibili sa palengke ay kanila ring hinuhugasan. Ito ang mga kaugalian at mga tradisyon na tunay nga na kanilang sinusunod. At kapag hindi ito sinunod, ay para bagang napakalaking pagkakasala sa Diyos. Kaya nga, nang makita ng mga alagad, ng mga Pariseo at Eskriba ang mga alagad, na kumain ng hindi naghuhugas ng kamay, ito ay kanilang sinita, ito ay kanilang pinuna, ito ay kanilang sinabihan ng Panginoon, bakit ang mga alagad mo hindi naghuhugas ng kamay? At dahil doon, napansin ng Panginoon na kahit na sila'y tumutupad at sumusunod sa mga utos o sa mga tradisyon at gawain ito, ay hindi naman naging mabuti ang kanilang kalooban sa pagpuna at sa pagtingin sa kamalian at pagkukulang ng kanyang mga alagad. Maaaring sila'y nagalit, maaaring sila'y hindi naging mabuti sa kanilang mga salita dahil lamang nakita nila ang mga alagad na hindi tama ang kanilang ginagawa. Ano nga ba ang pamantayan upang tayong lahat ay makapasok sa paghahari ng Diyos? Maaaring ikaw nga'y sumusunod at ikaw nga'y tumutupad sa mga kaugaliang ito na nga ba'y maging susi at maging advantage upang ikaw ay masabing karapat-dapat sa paghahari ng Diyos. Kung ilalagay natin sa sitwasyon natin ngayon, ikaw ay nagsisimba linggo-linggo, check. Ikaw ay nangungumpisal, check. Ikaw ay nagdarasal, check. Ikaw ay tumutulong sa iyong kapwa, check. No, ikaw ay nagmamahal sa iyong pamilya, nagmamalasakit sa kanila, check. No? Ikaw ay nagpagawa ng bahay, bumili ng sasakyan, ikaw ay nagpaaral ng iyong mga anak, check. Ikaw ay naging responsable sa pamilya at ibinigay mo ang pangangailangan nila, check. Pero ito na nga ba ang susi upang ikaw ay makapasok sa paghahari ng Diyos? Maring itong lahat ng ito'y tinutupad mo, pero kung minsan ikaw rin ay nagkakasala at nagkakamali, nagtatanim ng galit o mayroong sama ng loob sa iyong kapwa. Kaya nga, ang tinitingnan ng Diyos, hindi lamang ang mga ito, kundi ang kalinisan ng iyong puso at ng iyong kalooban. Pwedeng maging basihan ng kalinisan ng puso kung lahat ng ito yung ginagawa. Pero alam niyo po, mayroong mas higit na tinitingnan ng Diyos na makikita niya kung malinis talaga ang iyong puso. Kung ikaw ay may pinagdadaan ng malaking problema, matinding pagsubok at katapot-tapot at patong-patong na problema, na kailanman hindi na bago ang iyong pagtingin sa Diyos, kailanman na hindi nabawasan ang iyong pananampalataya, kailanman ay hindi ka tumalikod at hindi ka nawalan ng pag-asa at pananampalataya. Kasi kung minsan kapag dumadating yung pagsubok, nagagalit tayo sa Diyos. Nagtatampo tayo sa Diyos, lumalayo tayo sa Diyos. At kung minsan sinisisipan natin ang Diyos, bakit nangyari sa atin to? Bakit ngayon pa? Bakit ako pa? Bakit ang pamilya ko pa? Pero sa pagkakataong iyon, makita ng Diyos na hindi magbabago ang ating puso at kalooban, mananatili pa rin malinis ang puso natin at kalooban sa kabila ng maraming pagsubok na pinagdadaanan. Paano natin mapapanatili ang ating sarili na halos
Ikaw ay gumuho na ang iyong pag-asa at natabunan na ng mga pagsubok at halos babago na ang iyong paningin at pananaw sa iyong buhay. Okay lang siguro kung ikaw ay madalas magsimba, kung ikaw ay madalas magdasal, kung ikaw ay mabuti ang iyong kalooban. Paano kung ang pagsubok ay dumating sa isang taong hindi naman nakapagsisimba at hindi naman nakapagdarasal at hindi naman naging mabuti ang kalooban paminsan-minsan? Baka halos itakwil na niya ang Diyos. Baka halos kalimutan na niya ang Diyos. Baka halos hindi na niya makita na tinutulungan siya ng Diyos. Mga minamahal na kapatid, sana'y maging malinis ang ating puso at kalooban. Hindi lamang sa mga panahon na tayo'y walang pagsubok na pinagdadaanan, kundi maging sa pagdating ng mga pagsubok, mananatili pa rin tayong matatag at sa Kanya'y nagtitiwala at nananalig na tunay. Halimbawa na mayroong isang taong may sakit, may taning na ang buhay at malapit ng mamatay, at matindi yung pagtitiis at paghihirap na kanyang pinagdadaanan sa kanyang sakit at karamdaman. Pero makikita mo maaliwalas yung mukha, nakangiti, nagliliwanag, may kapayapaan, may kagalakan. Hindi iniinda yung sakit at paghihirap na kanyang pinagdadaanan. Sapagkat lahat ng iyon ay iniaalay niya sa Diyos. Lahat ng iyon ay itinataas niya sa Diyos. Lahat ng iyon, maging mga pagsubok na iyon, ay ipinagpapasalamat niya sa Diyos. Aminin natin at tayo'y makasalanan. Minsan tayo'y nakapagkumpisal, minsan tayo naging malinis ang kalooban, pero dumadating pa rin ang tukso, lumalapit pa rin ang pagkakasala, at nahuhulog pa rin tayo sa patibong ng kasamaan. Pero ang mahalaga, we always find time to look for God again, to ask for forgiveness. Tayo ay pinupurify ng Diyos, nililinis ng Diyos upang tayo maging karapat-dapat sa Kanyang kaharian. Kaya nawa sa ating sama-samang panalangin, sa ating pagdinilay, lagi tayong tumatawag sa Kanya at lagi tayong humihingi ng tulong sa Kanya na tayo bigay ng liwanag ng isipan at kapayapaan ng kalooban at magampanan natin ang lahat ng ito sa kabila ng mga paghihirap, sa tulong at awa ng Diyos. Ito naway ating magampanan na may malinis na puso at kalooban at mayroong kapakumbabaan. Amen.